What's up to all of you? And this is your Denver Ninong Castro. Welcome to Ninong TV, your live watching from Facebook and YouTube subscribers. Ngayon po ay nagbabalik tayo for another year of this SONA that we are doing every year to review the President's State of the Nation address sa kanyang mga pagtatakay, kung ano ba yung kanyang mga naging successful activity to serve the people and the economy with your Ninong and covering the live footage and the live news that we can discover here in President Bongbong Marcos Sona or President Ferdinand Marcos Jr. Sona. And this is a fifth year, no? Because we do this first in the 2022 until in the 2025 ay ginagawa pa rin po natin para tayo ay makapagbigay ng education and project para sa ating mga student. Kaway-kaway, special shoutout for our new subscribers na mag-discover, mag-research tungkol kay President Ferdinand Marcos Jr. And by the way, the title of our vlog for today is High Five with President BBM. The President Ferdinand Marcos Jr. fifth SONA for the Philippines. So, in this moment, we will discover basically the thing that what he did for the nation in the year 2020 in the year 2024 to 2025 until 2026. So, maraming mga nagdaang mga sena issues and some of the news about President BBM. So, in this episode, we will discover in this 2026 is ano ba yung mga agenda niya. No? Naging mabuti pa rin ba ang ating president despite ng mga challenges, despite ng mga issues na kanyang inihaharap dito sa ating taong bayan. So, for the first slide that you will discover here in our vlog is the SONA, the lessons and agenda. So, take down notes, students. So, special shoutout sa ating mga students that you need to take down notes so that you can learn, you can discover ano yung mga ginawa ko dyan. President Ferdinand Marcos. You will check it out. Na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumpong na Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing
sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Pantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang magkatuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyo, ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na nahipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya ng National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumpong na Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing
Sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Pantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang magkatuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyo, ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karandarang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansang na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga urat at hinaing ninyo sa isumpong na Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing
sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Pantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang magkatuwang na mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyo, ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Sa halip na magamit natin ay magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karandarang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya The President BBM SONA 2026. To make your dreams come true. Flood control. Former House of Representatives to face judgment. To arrest corruptions in flood control. To bring back in Treasury. Hindi AKO Pangulo in Aking Kaibagand. Hindi AKO Pangulo in Aking Pamilya Dayam the President for the Nation. To fight ghost projects. Job fair. P58 billion pondo. Parasab Bayan. Action PLA for Israel wars to save OFW. Good supply for oils and gas for the nation. House loan for OFW. Business starts. Low price rice to all. P20 Bigas Merin NA to all nation. Cardiwa store to spread nationwide. Fishermen's and farmer supports. Corriente de Pat Mapababa ang Precio de Pat May refunds. Down payments for electricity. No to disconnection for electricity while paying loan. TO support transportation. P10 pesos diesel subsidiary FO. Fuel for transportations. Libring Soccery. Free toll fee for Department of Agriculture Food. Delivery trucks. To help the nation. Active and great. 3-month suspension for. Transportation to stop hidden corruptions. No tax for small businesses. No tax for corruptions. TO fight challenges in the nation. Action help in Mindanao earthquake. Housing projects in Mindanao to help rise up the Mindanao. Marti Train 7 will open next year. More new ships for transportations. To improve infrastructures. No to system loss for consumer. Digital country. No value tax to produce. Police to protect and to save our country. P10 million pesos loan for housing. 500. 000 houses to build. OFW to added more salary. Pensions to added. Feeding programs. Foreigners for business. P6 trillion pesos for jobs in Philippines to create. And to open. Okay, na-discover po natin yung mga ginawa ni President BBM, no? Na kahit na papano, meron man siyang mga ups and downs, challenges dito sa ating bansa, meron pa rin siyang mga naitaguyod sa atin. Kagaya ng mga pag-improve ng mga classroom,
new schools that he is building as of this year. And then, pagtaas ng sweldo ng mga workers. So, special shout out mga workers, not only the students. Yung ating mga worker here in the Philippines, here in Metro Manila, na yung dating 695 ay naging 755 na po. Oh, and then, in the next year, magiging 788 pa. So, kahit pa paano, bumabawi si President Ferdinand Marcos Jr. na may mga issue laban sa kanya, may mga nangyaring mga report against him, against of his administration. But although we can still discover, and we need to discover, of course, yung kanyang mabubuting gawa, na ano ba yung pwede niyang magawa, no? Regards of this one, ng mga puro na lang issue, may mga pag-ibig pa rin, may mga service pa rin, may mga projects pa rin tayo mapipil, and of course, the new jobs in schools, mga paglago ng ating ecosystem in the farming, in the city, and some of the infrastructure projects. So, after we discover the SONA, ito naman yung kanyang mga naging project, what he did in the year 2026 until also yung mga recent project niya, no, per months of 2025. Para naman kahit paano, we can discover that President Bongbong is still working hard to serve the nation and the people as well. So we will check it out, the projects that he did for the past 2025 until here in the present 2026. Check it out. Kay buti't ligaya, pagkakaisa sa bayang pinagpala, ng isang buklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang ating lahat ng katotohanan, pagsampalan at lahi ng mga hihirap. Ang bayan sa sikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, Punong salamat kasama sa kapatiran, tunay ang galinga. Lumiliwanag na sa mundong natilimlan, ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang dating Okay, thank you for watching and God bless all of us. Dito po nagtatapos ang ating video vlog na High Five with President BBM. The President Ferdinand Marcos Jr. picked SONA for the Philippines, or this is known as the State of the Nation Address. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers and watchers who is watching for today. I hope you have learned something and you are taking down notes so that ang ating mga student, mayroon silang may papasa, mayroon silang may susulat sa kanilang mga notebooks, research, what happened to President Ferdinand Marcos Jr. SONA, no? Ano yung kanyang mga naging mission accomplished, naging maputi, or puro issue ba, di ba? Or nakapasa ba sa standard? So, this is the review that you can discover. Diba, sa ating palutuntunan, we are watching
for 2 years since 2022 when President Bongbong became president. Our Ninong TV is online and active of making this SONA updates of what is happening in our country. And dito sa ating simpleng kasangkapan na meron ang Ninong TV, makapagbigay tayo ng education purposes sa ating mga students and watcher kung ano yung nangyayari ngayon sa bansa, what President is doing, and especially for your school projects and assignments. So, wala kayong pasok ngayon, special shout out. Ito ngayon, yung gagawin niyo bukas or this week. In this past week, what President Biden did, aside sa 20 pesos na bigas. So, ibang estudyante, yun pa rin ang isip 20 pesos na bigas. So, ngayon, marami na tayong pwedeng ilista sa ating notebook and to learn more sa kanyang mga ginawa. So, overall, as your Ninong, ang masasabi ko lang, may comment dito kay President Bongbong Marcos Jr. This is only my opinion. I don't know all of you kung anong naiisip nyo kay BBM after all ng mga nangyaring past issues regard sa mga scam, regard sa mga hidden agenda or anything about kalusugan niya. For me, lahat naman po kasi tayo-tao, no? Nagkakamali rin. Kahit ako din naman ninong nyo, hindi naman po ako perfectong tao. For me, let's just respect President Bongbong Marcos Jr. Diba? So, wala naman akong karapatan na sabihan siyang ng masasakit, although kuha naman yung mga pagkukulang niya, meron ba siyang nagawa minsan talaga hindi natin maiwasan yun dahil we are only a human. Diba? So, lahat naman tayo minsan humaharap sa mga ganitong punto, kung minsan nagkakamali rin. Pero ipag-pray na lang natin na one day, guminhawa din ng bansa at bumuti rin yung lagay ng ating ekonomiya despite or aside na tayo ay mag-away-away, magsisihan, tanggalin si ganito, tanggalin si ganyan, ipakulong si ganito, si ganyan. Our powers, use it as power na tulungan yung bansa. Diba? Tulungan yung mga taong bayan, yung mga naghihirap, yung mga nangailangan ng pagkain, pera, mga bata na nasa lansangan. So instead, we are doing talk. Mga araw-araw nasa Congress, magagastos ng billions, millions just to ipakulong si ganito ganyan. Di ba? Mag-ano na lang tayo, tumulong na lang sa kapwa. Wala tayong magagawa. Nadulas si ate, nadulas si kuya, tulungan na lang natin bumangon. Kung pwede naman pagsabihan, pwede naman na litisin, no? Pero dapat mamalagi pa rin yung pag-ibig at kapayapaan at gamitin natin yung kapangyarihan natin sa wasto. Diba? Hindi dapat sa pagnanakaw, hindi dapat sa corruption, hindi dahil sa pangalan, hindi dahil sa sikat. So, let's use the power to change the city. Let's use the power to change the world, to change the lifestyle, hindi po to change your pocket. Di ba? Hindi po ganun ang ating politics na dapat po magtulungan ang bawat isa and let's be good to others. Diba kung ikaw may kapangyarihan, ikaw nakaupo pa, you try to stand up and seeing those of the people who is in much needed. Diba? Kaysa puro na lang tayo bomba-bombahan ng mga side comment, ng mga ganito ganyan. Let's use our ability to help the people, to help the poor, to give education, to help our nation to rise. Hindi puro bakbakan ng mga Congress, hindi puro mga commentation, mga etc. Mas na lang, mas produce natin yung pagtulong sa kapwa, di ba? Mas kalugod-lugod pa yon sa Diyos na tayo nagpapakita ng pag-ibig, magpatawad na lang. Yes, ganito ganyan, si sir, si ma'am, may ginawang corruption. All of their properties na na-confiscate or kinuha na, gamitin natin to help
the people, lalo may mga disaster, may dumating na bagyo, may dumating na lindol. So, dito natin i-produce yung ating capability na tumulong. Hindi puro na lang tayo banat doon, banat dito. So, si President BBM, let's just respect. Medyo kung ano man yung nagawa niya, let's just pray na may 2 years pa naman, no, serve. O, mga Gen Z, may 2 years pa. Baka pwede pa siyang makabawi. Alam niyo, para lang tayong nasa school, no? Halimbawa, bagsak tayo sa isang subject, bagsak tayo sa ibang performance, we still have more chances na muling bumawi at ipakita natin na kaya natin. Diba? So, yun lang. For me, ewan ko sa inyo mga watcher, mga on agenda. Siyempre, iba tayo ng mga paniniwala, iba tayo ng mga mindset, iba talaga, nag-iinit na talaga. Pero, yun lang po masasabi ko. Generally, I'm not depending with the people, with the president, with any position. Yun lang po masasabi ko na let's use our power, let's use our position to help the people, no? Doon natin ipakita yung tunay nating papel. Ano ba yung papel natin? Bakit tayo naging leader? To serve the people, hindi puro bangayan, hindi puro comment dito, hindi puro pakulong, puro impeach, et cetera, et cetera. So, let's try to help pa rin. Diba? Let's spread pag-ibig. Diba? Kaya naman natin para mapabuti rin yung bansa, hindi rin nahihirapan yung mga kababayan natin na walang makain, walang tirahan. Let's just produce a good service with them instead of battling with nonsense or any commentation na kung ano-ano ang ginagawa ng ating bansa. Let's help the people na lang po, di ba? So, yun lang yung masasabi ko. And of course, sa mga students natin, hopefully, ay nakapag-take down notes kayo. And special shoutout sa ating mga bagong subscribers, especially yung mga nakita ko last time na mga students, group of students na nakita ko sa SM. In that night time, nagsasagawa na kanilang mga practice, mga school activities. So, I'm giving a shout out to all of you na na-meet ko. Thank you to all of you. And God bless to all of you na na-meet ko yan sa rooftop ng SM. So thank you for subscribing and I hope you are encouraging also some of the programs na meron po ang ating Ninong TV. So thank you po and God bless all of us. Dito po nang tatapos sa ating programa. Next year ulit, malay nyo, sa susunod na zona ni President BBM, may improvements na after niyang humarap sa mga challenges, sa mga issue, sa mga kung ano-anong eklabo na ating naririnig everyday. Malay nyo naman, may 2 years pa para siya'y makabangon muli. Diba? Sabi nga ni BBM, bangon Pilipinas from his name. Build better more. Mga ganyan. Try natin habang may pag-asa pa. So, instead na i-down natin si BBM, ipag-pray na lang natin. Na malay nyo, after 2 years, bago siya mag-end, kahit pa paano meron siyang maipapasa. Diba? So, let's check and let's support pa rin our nation. Tayo lang namang mga Pilipino nagtutulungan. Pag tayo nasa ibang bansa, diba? Homesick tayo. Kailangan natin ng mga kababayan. So, dito po promote natin yung pagkakaisa. Our Lord is guiding us and our Lord can only judge those of the people who is doing some of the things unnecessary at tayo po ang magagawa na lang natin ay ipagdasal, gumawa ng mabuti at Diyos na po ang bahala sa kanila. Maraming salamat po at dito natatapos ang ating program. This is also under by the school vlogs, our new vlog department na meron po ang ating Ninong TV. Thank you and have a nice day.